Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay ang budget po ng ating Vice President. Naipasa na po sa Senado. Umattend po ang ating Vice President sa Senate para po sa kanyang 903 million mga tambay na budget po na para po sa susunod na taon ng Office of the Vice President. Komentuhan po natin at pakinggan po muna natin ang balita, mga kababayan. Bakit na maging mabilis ang pag-aproba sa budget ng OVP? Wala pang 3 minuto nga ay agad na inihain ang motion para sa parliamentary courtesy sa pag-aproba ng panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito ay matapos ang presentasyon ng 2026 OVP budget na personal na ginawa mismo ni Vice President Sara Duterte. Umaabot ng 902.895 million pesos ang 2026 proposed budget ng opisina ng pangalawang Pangulo. Mas mataas ito kumpara sa 733.198 million pesos na naaprobahang pondo ng OVP para sa taong 2025. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang bahagyang pagtaas ng kanilang pondo ay bunsod ng pagdami ng mga tauhan sa ilalim ng kanyang opisina. Gayun din ang dagdag na pondo para sa disaster relief na pangalawaan niyang pinakamataas na ayuda na hinihingi sa OVP kasunod ng tulong para sa burial o pagpapalibing. Ilang senador ang nagbigay ng kani-kanilang manifestasyon kung saan nagpahayag ang mga ito ng pagsuporta sa panukalang pondo at mga programa ng OVP. Matapos nito ay inihain ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang motion na bigyan ng parliamentary courtesy ang naturang opisina. Ito anya ay ginagawa na sa mga nagdaang ilang taon gaya ng kortesiya na ibinibigay sa budget ng Office of the President. Lalo pa anya na lean o basic na ang pondo na nakapaloob sa panukalang budget ng OVP. Sinigundahan naman ang mosyong ito ni Senators Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla at Jinggoy Estrada. At dahil wala namang ibang senador na nagpahayag ng pagtutol sa 2026 OVP budget, agad na inaprobahan ang budget ng OVP sa level ng Committee on Finance at isinumite na para sa konsiderasyon ng plenaryo. Nagtagal lang ng nasa 45 minutes ang pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa budget ng pangalawang Pangulo. Ipinaliwanag naman ni Vice President Sara Duterte kung bakit kasama niya ang ilang staff ng OVP sa pagdinig sa Senado kumpara ng dumalo ito sa budget hearing ng Kamara kung saan mag-isa lang itong sumalang sa pagdinig ng House Committee on Appropriations. Actually, yan yung discussion namin kanina because we were in a meeting. The Office of the Vice President was in a Zoom meeting. And then, wala kaming sagot, ma'am. Hindi ko alam kung bakit mag-isa ako doon sa House of Representatives. And then, suddenly, nandito sila, sumama sila dito. Pero, madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House of Representatives dahil sa mga nangyari noong nakaraang taon. Likely baka yun yung rason bakit ayaw nila ako samahan doon sa HOR. Binigyan din ni Vice President Sara Duterte na kung mas maraming budget ay mas marami silang matutulungan. Ngunit hindi niya personal na nagdesisyon siya na hindi siya magsusumite ng mas malaking budget dahil alam niya anyang hindi naman ito maaaprubahan. Yan po mga tambay. Totoo naman po yun dahil napopolitika po ang kanyang budget. Hindi ba? At hiyang-hiya naman tayo sa Senado pag hindi po nila ipinasa agad yung budget po ng Office of the Vice President. Samantalang yung budget po ng Presidente ay napakabilis po nila ipinasa. Ang Office of the President ay humingi po ng budget na 27.3 billion kung hindi po nagkakamali
ang inyong lingkod. Hindi po ba? Parang noong nakaraang last week lang po yata yun, no? 2 weeks ago. Hindi po ba? Aprobado na po ang budget po ng Office of the President na 27.3 billion mga kabayan. At meron din pong confidential intel fund ang presidente. Siyempre po, at napakalaki rin po ng kanyang budget na hiningi sa kanyang travel expenses, mga tambay, o travel fund. At billion din po ang kanya pong confidential intel fund. Di po ba? Hindi bababa sa 4.5 billion ang confidential intel fund ng Pangulo. Samantalang sa Vice President, 0. Wala po siyang hiningi na confidential intel fund ang Office of the Vice President. Mga kabayan, tanging budget lang po. Tanging budget lang po ng opisina ng Office of the Vice President ang kanya pong hiningi. Kulang ang 903 million, mga kabayan. Mas malaki pa ang travel expenses ng Office of the President kaysa po sa budget ng opisina ng Office of the Vice President. Kaya kung hindi po nila ito ipapasa at pahihirapan pa nilang Vice President, hiyang-hiya naman po tayo sa kanila, mga kabayan. Samantalang ang achievement at ang ginagawa ng Office of the Vice President ay napakaganda at wala pong issue ng korupsyon ang opisina po ng Office of the Vice President. Hindi po ba? May issue po ba ng korupsyon? Katulad po na nangyayari ngayon sa gobyerno po ng Binagoong Pilipinas, 3 taong issue ng korupsyon na kay lalaki, billion, trillion. Hindi po ba? Nakita niyo po ba ang opisina ng Vice President? At ito po ay may satellite po ito, satellite offices sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao ay may satellite offices po ang Office of the Vice President na nakakatulong po direkta sa ating mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi po ng ating Vice President, yung pangangailangan nga po sana ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan, tayo po, kung mas malaki nga po sana ang budget, ay mas maraming matutulungan direkta sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya lang, hindi po ito gagawin nga ng pamahalaan dahil sa matindi nilang pamumulitika sa Vice President. Hindi po ba? At syempre po, yung tulong, nandiyan po yung libreng pagpapalibing, libreng libing, excuse me po. At syempre po, yung sa disaster, lagi naman po natin nakikita ang opisina ng Vice President na nangunguna lagi sa pagtugon at pagtulong sa mga disaster na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Hindi po matatawaran ang ginagawa po ng Office of the Vice President kahit po limitado lang ang kanilang pondo, mga kababayan. Limitado, pero sa trabaho ay hindi mo masusubukan at wala po silang korupsyon sa kanyang pondo. Hindi po ba? Kahit po ano gawin nila, hirap na hirap po silang silipan ng korupsyon. Hindi po ba? Kahit nga yung pinapuputok nila na 125 million, ay hirap na hirap po silang patunayan dahil mismo ang COA. COA na mismo ang nagsasabi na wala naman talagang korupsyon ang opisina ng Office of the Vice President. Hindi po ba? Kaya nga nakikita nyo po, yung humahawak ng napakalalaking budget ng bansa, mga kababayan, katulad po ng Office of the President, ay may mga issue ng korupsyon. Hindi po ba? 27.3 billion, mga kababayan, ang budget. Pero wala pong ginagawa man lang dyan silip ang mga sinasabing yung nagkikriticize sa Office of the Vice President. Okay lang po sa kanila yon na ang Office of the President ay magkamal po ng napakalaking budget, mga kababayan. Kaya po kung ang Office of the Vice President, babatikusin mo, ni hindi mo man lang sinisilip ang nakukuhang pondo ng presidente, samantalang sa kanya tinga lang, at napakarami niya pang proyekto, hiyang-hiya naman tayo sa kanila. Hindi po ba? Kung yung PCO nga,
yung nagsasalita ron yung garbage in, garbage out. Ang hinihingi pondo nun, kilaki-laki rin. Kulang 1 bilyon ang hinihingi pondo nun. Hindi po ba? At merong issue na korupsyon, yung PCO. Nakita niyo po yun? Yung PCO, humihingi ng malaking budget at may issue ng korupsyon, mga kababayan. At ang House of Representatives at ang Senado, may mga issue ng korupsyon din. Puro, grabe po ang tongpa o sinasabing komisyon. Hindi po ba? Kaya po, ang pera po ng taong bayan, mga kababayan, ay hindi po sayang at nasa magandang pagpapatakbo ng isang Vice President. Yung pera na binibigay natin, yung binibigay natin pondo sa opisina ng Vice President, ay nakakatsak po tayo, ang taong bayan, na ito po ay nagagamit ng tama at naitutulong ng tama direkta sa taong bayan, mga kababayan. At syempre, sa Vice President na napakaraming nagkikriticize dahil nga po pinababagsak nila ito umano at pilit nilang hinahanapan ito ng mali. Pero ngayon, 2025, matatapos na naman po ang 2025, wala silang nasisilip na anomalya o korupsyon sa budget ng Office of the Vice President. Hindi po ba? Kahit nga po yung House of Representatives, dumalo siya ron, di ba? Wala po silang nakalkal. Wala po silang kinwestiyon na mali at merong anomalya ang budget ng Office of the Vice President. Hindi po ba? Pilit lang din po nila dinadala doon sa issue ng confidential fund kasi wala naman silang masisilip na anomalya at korupsyon sa budget ng Office of the Vice President. Ganyan po kalinis at kahusay humawak ng pondo ang opisina ng Vice President. Hindi po ba? Walang anomalya na nasisilip ang kanyang mga kalaban. Hindi po katulad ngayon, yung mga tumitira sa kanya at nagkikriticize ang isang damukalang issue ng korupsyon nila. Ang House of Representatives, ganun din po sa Senado at ganun din po sa Office of the President na siya po ang lahat na may accountability ng korupsyon sa gobyerno ngayon dahil siya ang pumipirma ng budget, mga kababayan. Yan po mga tambay at sinagot din po ng Vice President yung issue po na bakit wala siyang kasama sa Congress o sa House of Representatives at meron naman po siyang kasama ngayon sa Senate, mga kabayan. Siyempre po, baka nga naman nagkaroon ng trauma yung kanya pong mga tauhan dahil nga po doon sa nangyari na nagkaroon po ng contempt yung kanya pong isang secretary, hindi po ba? Ipinakulong sa House of Representatives na wala namang kaso. Hindi po ba? Kaya nagkaroon po sila ng sinasabing takot. Natatakot yung mga pagka nasa House of Representatives dahil iba po kasi ron Hindi po ba? Hindi po katulad sa Senado ay nakikita po nila ang ginagawa ng opisina ng Vice President na maayos at walang anomalya at walang korupsyon ang opisina ng Vice President. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At sa mga patuloy pa pong magsusubscribe, maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At yung dasal at panalangin po natin mga tambay ay pagsama-samahin po natin para po sa pag-iingat po ng pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at nang makauwi na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At tayo rin po ay magdasal para po tayo maingatan ng ating buong sambahanan. At muli po mga tambay, thank you po sa muli. Paalam po muna. Bye-bye.